puntahan muna natin ano po yung bagong advisor ni Rodante Marcoleta, mga bossing. Ito Unang oposisyon dito sa administrasyon. ayan, advisor ba ni Rodante Marcoleta or ina-advisean ang ating Pangulo, mga kababayan, nitong si Harold Respicio na wala na pong ibang ginawa, mga bossing, kung hindi sumama sa rally. Nakita nyo nung nag-live tayo kagabi dito, no? Si Kuya na nag-spray po. Si Kuya na nag-spray ng insecticide. Vice Mayor daw nila to, no? Doon sa Isabela. Sabi ni Kuya, lang yan na yan. Nagreklamo na yung mga kababayan namin doon sa Isabela kasi Vice Mayor siya doon sa isang maliit na komunidad doon. Ibinoto daw nila. Tapos wala daw ibang ginawa kundi mag-rally lang daw ng mag-rally ito. Walang naitutulong doon sa lugar, sa maliit nilang lugar. Pakinggan natin si Harold Respicio, ina-advisean ang ating Pangulo. Ay inanunsyo na ni Ombudsman na inelevate na nila sa Sandigan Bayan yung kanilang plunder case. Ano? Anyari doon sa 3 araw ninyo o 2 araw ninyo na pagrarally. Di ba para kay Marcoleta yon? Di ba mga kababayan? Ang sabi pa nga ni Respicio, mga boss chief sir, hindi kami uuwi hanggat hindi iniuurong, iniaatras yung kaso sa favorite nila na senador daw po na si Rodante Marcoleta. Ano ginagawa nito? Mukhang nasa bahay. Mukhang nasa opisya. Hindi na EDSA yan na. Pahiya. Akala malakas. Or baka talaga naman, totoo naman na pang ano lang, pang reels lang talaga. Yung mga ginagawa nito, mga kababayan, mga boss chief sir, magre-reels para parang si Alan Peter Cayetano, madami din pong views. Sabi ni Ma'am BG Badjola, bakit nag-uwian agad? Wala naman po kasi sumasama at pumupunta. Okay, pakinggan po natin, no? Ikaw ba naman, nag-e-expect ka, milyon ang dadating? Milyon! 11,000 ang dumating. 11,000 ang pinakamarami nila. Tapos pangalawang araw nung pagluluksa nila, nung rarally nila, mga bossing, ilan ang natira? 4,000 daw po. Si Leandro Lebista sinasabi 15 mil daw ho. Pero ang totoo 4,000 na lang po ang natira. Ano gagawin mo doon? Siyempre nakikita mo, yung koponan ninyo paubos ng paubos. Di uuwi ka na din. Kakainin mo yung sinabi mo na hindi uuwi, di ba? Sabi ni Alter Alan Luis, tahimik na boss, si Buloy Alan Cayetano. Talaga tatahimik yun. Ipinahamak niya yung mga kapwa niya senador Laban kay Senador Marcoleta, ang nangungunang oposisyon dito sa administrasyon ni BBM. Bigyan ko po kayo ng historical context. Ayan. Mag-a-advise makinig ko tayo, mga kababayan. Sabi ni Dot Pintura, hinihintay ko nga na magsitayo na sila ng bahay doon sa EDSA, kaso nag-uwian. Wala kang aasahan dyan sa mga yan. Kung dating Pangulong Duterte nga, kung ang dating Pangulong Duterte, pag pinatawag sila, walang pumupunta, eto pa kaya? Eto pa kayang mga ito lang? Di ba? Noong 17th century, nung panahon ni King Charles I. King, layo niyan, boss Umabot ka kay King Charles sige. Ipinaaresto niya rin yung oposisyon doon sa parliament. Ano po ang nangyari sa England doon? Hindi naman si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpa-aresto kay Marcoleta. Si Marcoleta ang nagpa-aresto o nagpapa-aresto o ang naglagay sa kanyang sarili para siya ay arestuhin sa mga susunod na araw mga kababayan. Di ba? Kung di ba naman mahinang abogado, kung hindi ba naman po nag-iisip tayo mga boss chief sir, simpleng mga tao lang po tayo. Ako, kayo na nandyan. Kung tayo ang nasa sitwasyon ni Rodante Marcoleta,
Gagawin niyo po ba na ilaglag yung kanyang sarili? Di ba? Siyempre, bago ka umabot sa punto ng ganong kataas bilang senador, mga kababayan, at isa pang low-rank lawyer, siyempre ho, mga bossing, alam mo na kung ano yung mga consequences kapag ka ikaw ay nagbuka ng bibig at kung ano yung mga sasabihin mo. Di po ba? Pinagpaplanuhan, pinag-iisipan, pinag-aaralan bago ibuka ang bibig. Pambansang nanay survivor. Shout out sa inyo. Di ba? Ganito, nako, eto napapansin. Yung salin natin at yung sose ko. No? Andali. Kayo na mga abogado na nakapaligid sa akin, hali kayo, mag-meeting tayo. Paano natin lulusutan, yung tipong ganyan, paano natin lulusutan itong problema natin o problema ko na hindi ko na isulat sa sose hindi talaga isinulat sa sose. Hindi nalimutan. Sinadyang hindi isulat sa sose dahil request daw po nung mga kaibigan niya. Di ba? Paano ko lulusutan itong hindi ko pagsulat sa sose? Ngayon, titignan mo muna, ano ba ang magiging kapalit nito kapag ka inamin ko na hindi ko na isulat lang. No? Baka kasong administratibo lang yan. Baka kasong magpa-fine ka lang yan. Di ba? Ito lang naman yan, Dante Marcoleta no? Fine, tapos ganito, ganyan, hingi ng apology, hingi ng baka ganyan lang yan. No? Paano naman kapag ka sinabi ko na kapag ka ito ay natanggap ko bago yung eleksyon, ano naman ang magiging kapupuntahan at ang pwedeng maging resulta. Naku, sandali lang, Dante. Ganito yan. Baka sabihin naman nila na tumatanggap ka na regalo. Alamin mo lahat. Di ba? Kay Rodante Marcoleta, wala ho yatang ganun, mga kababayan basta na lang banat si Rodante Marcoleta At isa pa pong napapansin natin diyan sa tao na yan, mga bossing, nakailan na pong laban bawi iyan. Kung matatandaan nyo po, there is no such as West Philippine Sea, binawi niya yon. Biglang kumambyo, pangalan lang daw ang sinasabi niya. I-give up ang KIG. Miski po si Katunying, binabati ko siya doon. Di ba? Biglang ang sabi, inisplace lang nila yung video ko . Ilong Ranger, sabi ni Joel Q, ng Cereza Force, si Marcoleta ang nagsadlak sa kanyang sarili doon sa kung ano ang posisyon niya ngayon. Nagkaroon ng civil war at napugutan ng ulo si King Charles I. Hindi ko sinasabi na mapupugutan ng ulo ngayon si BBM. Okay, layo matibag, hindi yun kaso Pero, sabi ni Music Story, yung isa, hindi kami aalis dito hanggat hindi nagre-resign si PBBM nung gabi para magbagyo bilang wala lahat sa EDSA at Liwasan Bonifacio. Ang tinutukoy mo doon, yung si Konsehal Pinya. Mark, ano ba yan? Ang dami mong nickname kay Konsehal. Nung isang araw, Babyface ang tawag mo. Ngayon naman, Konsehal Pinya. Kayo na lang ko bahala kung kung bakit ko sinabing Konsehal Pinya. Kayo na bahala. Siguro nandun pa din yun. Umuwi na. Hindi na hinintayan. Hindi na hinintay. Mabagsakan ng durian yung muka. Di ba? Ang yayabang kasi. Hindi nila iniestima, kung ano lang yung kakayahan nila at hanggang doon lang yung kanilang sasabihin, mga bossing. Di ba? Ay yayabang, hindi kami uuwi hanggat hindi na pagre-resign o nagre-resign si Bongbong Marcos na addict daw ho. Eto naman, ganun din ang sinabi, hindi daw uuwi hanggat hindi inuurong o hanggat hindi tinatanggal o hindi sinasabi na hindi itutuloy yung kaso ni Dante Marcoleta. Pahiya din umuwi din ang gago. Treading on dangerous grounds si BBM ng kanyang ginagawa. Dahil it is not necessary
na ipaaresto niya si Senator Marcoleta? Bakit po hindi Ano bang pina-arresto? Ang ombudsman ang nagkaso. Ultimo po ang mamamayang Pilipino, mga kababayan. Agree po doon sa sinasabing kasuhan si Dante Marcoleta. Di ba? kinakailangan? Ang tanging interest lamang ni BBM ngayon ay hindi magpatuloy yung inquiry laban sa flood control. Putik na masama naman nakuha. Yang kagaguhang balita mo, sir. Vice Mayor ka pa naman. Halatang hindi ka marunong umunawa kung ano talaga yung sinasabi mo. Di ba? Ano bayan nito, yung maliit na bayan po sa Isabela ni Ilong Ranger? Hinahanap ka na doon, putik na yan. Ibinoto ka daw pero puro rally lang ang ginagawa mo. Di ba? Scandal. Yun lamang ang interest niya. Hindi naman niya interest ni Totoo po ba yung sinasabi nito? No? Press 1, kung naniniwala kayo kay Ilong Ranger na ayaw ipagpatuloy ni Bongbong Marcos na ating presidente yung laban, no, doon sa flood control. Press 2, kung itong tao na ito ay sinungaling at walang basihan yung mga sinasabi, mga kababayan. Reyna Mercedes, Vice Mayor, itong si Boss Long E. undermine yung candidacy ni VP Sara sa 2028. Siya na rin ang nagsabi noong unang panahon na ayaw niya na magpatuloy yung impeachment ni VP Sara. Yun, sinabi yun. Hindi siya pabor. Pero ngayon, siguro napansin na ng mamamayang Pilipino at isinulong na din na mag-umpisa na yung impeachment, di syempre, ang Pangulo makikinig sa taong bayan. Ang daming presto, sinungaling ka daw, respisyo, wala daw naniniwala sa iyo. Sabi ni Consor, Shia Galang, di ba? Yan po ang lagi nilang pinapaulit-ulit na ang ating presidente, ang tanging layunin kung bakit daw po ipinapa-aresto o kung bakit daw po may kaso itong si Rodante Marcoleta kasi ayaw daw pong ipatuloy. Kay Presidente Marcos nga nag-umpisa No? Yung investigasyon ng flood control Siya nga ang naglabas nung 15 na top contractor na mga nakakakuha ng proyekto sa gobyerno. Kayo mga DDS, paano yun? Paano nyo i-debunk yun? Di ba? Pag tinanong namin kayo, mga DDS, paano nyo i-debunk na si Marcos Jr. na ating presidente ang nagpaumpisa nung paglatag ng mga pangalan o nung mga kontraktor na nanguna sa malalaking mga proyekto at laging binibigyan ng proyekto at ilan sa mga yon ay nakulong na mga bossing, kagaya ng mga diskaya na gustong maging state witness ni Rodante Marcoleta. Na si Marcoleta din, ang isa sa nagsasabi, bakit po kailangan magbalik ng pera para maging state witness? Kawawa tayo kay Marcoleta, Biruin mo, nakakulong yung mga diskaya ngayon, mga boss chief amo, sir. Kinakaharap, yung pondo din ng bayan, Nakipagsabwatan sa mga politiko para makapanggulang sa pondo ng bayan. Tapos, maririnig mo kay Dante Marcoleta, bakit po ibabalik yung pera? Para maging state witness. Yan ang pinaglalaban ng mga DDS na makapilipino daw o makapilipinas daw si Dante Marcoleta. Ako, tingin ko dyan, Chinador yan Hindi naman makapilipinas yan Makachina si Rodante Marcoleta mga kababayan. At ang basehan ko dito ay yung kanya ding galing din sa kanyang bunganga na ipinamimigay yung KIG, isuko na lang daw po yung Kalayaan Island Group na may mga nakatayong Pilipino, namumuhay na Pilipino, iniyaangat, itinataas yung bandila ng Pilipinas at kinakanta ang lupang hinirang. At meron tayong mga mayor, vice mayor, merong mga barangay kapitan doon sa lugar na iyon. At there is no such as West Philippine Sea pa daw
mga bossing. 'Di ba? Yan yung pinagtatanggol ng mga DDS, si Marcoleta. Pero bakit niya pa rin ipinagpapatuloy yung kanyang pang-iipit at Eh baka akala ko ba, tama kayo, bakit nagsiuwian kayo? Oh, pagpapatahimik sa oposisyon? Kasi po, as far as silencing the opposition is concerned, nasolve niyo ano ng putik, nakakasawa naman. Alam niyo ho mga bossing, minsan ho, naboboring na ako dito sa vlog eh. Bakit po? Pero mo, araw-araw ang sasagutin natin, pinapatahimik yung oposisyon, kaya mga kinakasuhan. Tayo naman po, siyempre, di paulit-ulit lang din po tayo na sasabihin natin na, meron silang mga kaso, meron silang mga ginawa. Si Robin Padilla, kaya kinasuhan ng obstruction of justice, pinatakas si Bato. Si Peter Cayetano, ganun din. Si Loren Legarda, bakit nandyan? Dahil para doon sa kanyang anak na may kinakaharap na 24 billion na problema sa Department of Energy. Oh, sino pa? Si Dante Marcoleta, mismong sa bunganga niya na nanggaling. Sino pa? Si Jinggoy Estrada. Oh, uy yung isang araw may nag-comment dito. May nakita tayong video. Sinisigaw nila, hero, bayani, si Jinggoy Estrada para ho sa mga DDS. Sabi ni Music Stories, Rodante makukulong dahil sa sariling ebidensya kaya walang hirap. Ombudsman magkaso. Baka nga ho, ang sabi dyan, baka upuan lang ho yan no? Tingnan niya yung video sila, sabi ni Dante, umamin. Tapos. Tapos na. Sige na, guilty na to. Ganon kadali, mga kababayan. Sabi ni Abing Sulit, Boss Mark, sino ba yung nagsasalita? Ito, yung Vice Mayor ng Reyna Mercedes na walang ginawa kundi magrally ng magrally at paulit-ulitin na sabihin na ginigipit sila kasi ayaw ni Pangulong Bongbong Marcos na ituloy yung investigasyon sa flood control at yun po ay walang katotohanan. Kaya tatanggalin ko na itong malaki ang ilong mga bossing.